Hello, good morning again. Maaga ako ngayon. Yay! Maaga ako para pagkatapos nito, I still have some work to finish. Anyway, so I'm back. Did you guys like the new vlog that I did? Parang ano lang yun, try lang yun. Kasi I hired a new editor. Yan, ang galing ng editor ko, no? Yay! Anyway, so I'm just so excited. And so right now, mas excited ako mag-share. Remember, I always telling you, I finally had the book. Kasi pinag-aralan ko yung about obedience. Diba nasabi ko about si Jonah being disobedient. This time is Abraham being obedient. Diba? Sabi, kasi ito yung preference ko dito sa sa life ni Abraham. Kasi noon, ang pangalan ni Abraham was not Abraham. His name was Abram. Parang ganun. Pag sa Amerika, Abraham or Abram. Hindi pa siya po Abraham. So, Abram pangalan niya. So, sabi doon sa Genesis 12, verse 1. Siguro verse 1, 2, hanggang, sige, basahin ko. So, sabi sa verse 1, the Lord had said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Verse 2 said, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great. Okay? Then, and you will be a blessing. Verse 3 said, I will bless those who bless you, and whoever curses you will curse, and all people on earth will be blessed through you. So, ayun, sumunod siya. Yun ang promise ng Lord na si Abram magiging, he will make you into a great nation. Ano yung great nation? Yung Israel. Kaya nga po, ingat-ingat po tayo kahit pumakulit ang mga Jew. Lalo na sa pag nagmumura kayo, huwag niyo sinasabi yung pangalan ng Jew. Sabi ng Lord, those who bless you, I will bless, and those who curse you, I will curse. Tandaan niyo, sinabi mismo ng Lord yan, nasa Bible. So anyway, Abraham was told to leave everything familiar and go to a place God would show him. God would show him. He didn't even get a destination, just an instruction. Diba sinabi ng instruction pa lang yun, hindi niya sinabing, Abraham, pumunta ka sa Jordan. Punta ka doon. Hindi niya sinabi. Kumbaga, ang Lord, pero kasi ako noon nasabi na sa akin ng Lord yung pumunta ka sa Amerika. Pero hindi ko alam kung saan ako sa Amerika. Yun nga lang, ang naging stepping stone ko is pumunta ng LA. Di ba, naikwento ko na sa inyo yung Jonah-like ko na nag-disobey ako, tapos naka third degree burn ako. Itutuloy ko yan. So anyway, ko dito? Sabi dito, he didn't even get a destination. Just an instruction. And because he obeyed, God established a covenant with him, and that blessed generations. So yun, yung mga lahat mo from Abraham down to Jesus Christ, yun ay mga na blessed. Okay? So anyway, Abraham obeyed. He didn't know where, he just knew who. And that was enough. Alam niya kung sino nagturo sa kanya, ang nagsabi sa kanya, pumunta ka doon. Alam niya yon. Pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Alam mo, ganyan din minsan pag kaya ako nagkaroon ng missionary heart. Nag-attend ako ng pasensya na, parang makatina ng ilong ko. Anyway, so, nung mga time na, nung nandun pa ako sa Pilipinas, nagmi-missionary work ako. So, kung saan ako dadalhin ng Lord doon, parang na-experience ko yung kung saan kami, walang direction. Pero alam mo, sa totoo lang, lalo na sa China ako, nag-smuggle kami ng Bible. So, sabi ko, takot ko kasi, Lord, baka mamaya mahuli ako, ano gagawin ko?
So, alam mo, binigyan ako, nung time na yun, nung nag-mission ako, God in each day gave me instruction. Gaya last time, ito na, dumaan kasi ako ng Guam. Okay, bago ako nagpunta ng mission work ko sa Hong Kong. Kasi yung Hong Kong, yung sa border ng nandun kami sa anong pangalan nakalimutan ko na yung pangalan ng border ng Hong Kong and China. Doon kasi kami pumapasok, dinadala namin sa Shenzhen kami pumapasok. So anyway, noong dumaan ako ng Guam, may nakita kasi ako, ang ganda-ganda ng hat. Alam mo, mahilig ako sa sunflower. So, pinili ko yung sunflower tsaka yung black na hat. So, nilagay ko yung sunflower sa black na hat ko. So, nung pumunta na ako, nag-mission na ako. So, syempre nakakatakot. Ilang days din naman kaya ang mission namin doon. Mga 5 days, labas-pasok. Syempre makikita yung mukha namin. So, kailangan magdi-disguise kami. Kami ang mga spy ng Lord. Kami ang mga spy ng Lord na nagdadala ng Bible sa loob ng China. So, anyway, so nung araw na yun, yung isang umaga, sabi ng Lord, wear that hat. So nag-wear ako ng hat. Okay? So, winner ko yung hat na yon, nasa likod ko yung Bible. Ngayon, syempre, nung naglalakad ganun, yung dire-diretso ko, hindi ako nagpunta sa scanner. Kasi pag nagpunta kami sa scanner, makikita na Bible ang dala namin. Kasi bawal ang Bible sa loob ng China nung time na yun. Pero ewan ko kung hanggang ngayon, pa rin, bawal pa rin. So anyway, so naglakad-lakad ako. So ngayon, naku Lord, ayoko dumaan sa scanner, baka mahuli ako. So, nung dumaan ako dun sa, lumagpas ako ng scanner, sabi ng pulis sa akin, nice hat! Sabi sa akin, flower. Sabi sa akin, marunong mag-English flower. Sabi gano'n. Oh, thank you. Patalikod ako. Thank you. Gano'n, para hindi makita mayroon akong backpack. Alam niyo, sa totoo lang, ang bilis ng takbo ko. Pagkakita ko ng elevator, glory to God, parang hallelujah. Sabi ko, nandun ako daw sa kababa. Ay, naku, nakakatakot. Sa every day of our lives, yun yata unang araw So anyway, kasi 5 days yun So, lakas pa rin, stamina namin, mabilis pa rin. Nakarating pa nga kami ng Guangzhou kasi yung mga missionary kasing kasama namin, mga American at saka Canadian missionaries, na sila, madali silang ma-detect na missionary sila. Kasi maputi kami, mga Asian. So, kami ginagamit talaga nilang taga-hawak ng mga yun yung sinasabing body ministry na dinadala yung mga Bible. Kasi kailangan namin dalhin yung bang Bible sa isang pastor, si Pastor Lam. Kakatawa din. Si Pastor Lam, before I went to China, alam niyo, nabasa ko siya sa Reader's Digest. Siya under the wing ni Billy Graham. Kaya hindi siya pwedeng galawin ng Chinese government. Kasi nga, pag once na ginalaw si Pastor Lam, news lahat sa lahat ng buong mundo. So anyway, alam naman sa China, gusto na magandang kanilang image. So anyway, so yun ang nangyari. Glory to God. Sabi ko, so sunod na araw, talagang I'm listening. Dito ko natuto Bagong Kristiyano pa ako noon, mga bago-bago 1993, 94, 93. Right after na US ko yun 93. Alam niyo, sa totoo lang, every day doon ko nakita. Kasi nung nasa US ako, nagbabakasyon ng 1992, 93, parang ganun. Nakita ko ang presensya ng Lord. Talagang walang-wala ako I went to America na wala akong pera. Ilang years lang ako sa PLDT noon. Pero nakapasa ako ng US visa. Libre ticket ko. So anyway, doon ko natuto yung everyday na humihingi ng tulong sa Lord. Sa alam niyo, sa glory to God. God has been so faithful. Pagdating ng Friday, tapos na sana kami. Sunday amin alis. So, Saturday, supposedly, na kami, yung magpunta ng Hong Kong, yung pasyal-pasyal, shopping-shopping. So, pagdating ng Friday, kasi dumating na kami mga 3:00. Alam mo, sa totoo, doon ako napagod. Alam mo, yung dala-dala namin yung Bible. Tapos, dire-diretso kami. Tapos, doon po ako napagod.
napagod ako nung pinaka-Friday. Sabi nung missionary sa amin, sabi niya, God is really smart. Look at the, sabi niya, look at the devil. The devil was defeated. Even the devil wants you to get sick. You get sick at the end of the mission. O, diba? So, yun, nagpahinga na lang ako, natulog ako, giniginaw ako, nilalagnat ako. Pero the next day, at alive na naman ako, kaya nakapag-shopping kami. So, yun ang isa sa mga, yung pag nag-obey, yun ang una kong ginawa, nag-missionary ako. So, sabi nga dito, Abraham obeyed, he didn't know where, he just knew who. Kaya, kung alam niyo, ang Lord ang nagsabi sa inyo, you have to follow. Okay? He became the father of, nangyari, nung nag-obey siya, he became the father of many nations. Not because of a perfect behavior. Hindi dahil magandang behavior niya, but because of obedient. Yung faith niya, blessings flow where obedience leads. Okay? There are people right now praying for what obedience would have already unlocked, still waiting for breakthrough, while God is waiting for a step, still asking. Paano tayo magkaroon ng breakthrough? Pag may sinabi ang Lord sa atin, hindi naman natin ginawa. Paano yan? Wala yung blessing. You miss the blessing. So, while God is waiting for a step, still asking for a miracle, when we ask for a miracle while holding back on a very instruction, that leads to it. Yeah, yun na nga, sinasabi dito na praying for what obedient would have already unlocked. Kailangan ma-unlock natin. Huwag tayong matigas sa ulo. Pag ang Panginoon ang nag-ano. So anyway, i-read ko itong mga nasulat ko, okay? My friends, this is not to bring shame, but to bring clarity. God wants you blessed. He wants you free. He wants you walking in divine favor. O, diba? Ako kahit nasa parking lang, sinasabi kong divine favor yun eh. Sa parking lot, ang dami-daming nakapark, tapos biglang mawala. O, diba? Nakita mo, ikaw na ang dudung ka mismo sa malapit sa mall. O, diba? God's favor yon, and I call it divine favor. But He will never build your future on a foundation of disobedience. So, hindi naman tayo bibigyan ng Lord ng foundation ng buhay natin kung nagdi-disobey tayo. Think of obedience like a door. When it stays closed, what's behind it cannot come through. O, di ba? Open natin ang natin sa Lord. But when you open that door by doing what God said, no matter how difficult, no matter how uncomfortable, everything that's been waiting on the other side begins to flood into your life. Blessings, opportunities, healing. Kasi mahilig tayo is to see is to believe. Tapos, healing, provision. All of it responds to obedience. If God has been telling you to do something, even if it seems small, this is your moment to obey. Write the vision. Start the business. Sow the seed. Forgive the person. Okay, yan ang anihin niya. Ilang yan sinabi ng Lord? 1, 2, 3, 4, 5. Sabi na, write the vision. Ano yung pinaano sa inang Lord, pinagagawa. So, start the business. Start na mag-obey. Sow the seed. Forgive the person. Allah! Forgive the person. Number 5, and the compromise. Fast again. Worship through the confusion. Serve when no one sees. Serve when no one sees. Alam nyo, minsan sa totoo lang, ayoko i-announce. Kaya lang panay-announce nila sa ginagawa ko. Ngayon na-announce na mga pinaggagawa ko noong araw pa. So, seed that grows into something powerful. In God's timing, there is no shortcut to blessing that bypass obedience. There is no substitute for following the voice of the Lord. Okay? Sana naintindihan nyo yung sinabi ko. In God's timing, there is no shortcut. Okay? Walang shortcut. Kasi hindi naman magician ng Lord. There's no shortcut to blessing. You have to earn. You have to earn it.
Kaya, pero alam niyo, yun ang pinakamasarap. Once you did follow, obey God, and then go accept the challenge of the struggles, and then after that, yung victory, yun ang pinakamaganda sa lahat. Pero syempre, ako, di ko sinasabi, natagumpayan ko na, pero hindi. Marami pang proseso, marami pang mangyayari. Though, He blesses my business, of course, there will still be si Satan, ay inaaway-away pa rin ako. So, what I'm gonna do, I have a big God who will always defend me. Kaya hindi ako natatakot this time. I'm not scared because I have a big God. I serve a big God and I obey whatever He said. Okay, then, stop. Mag-goodbye na ako sa inyo. Always remember, God loves you and I love you guys. And babush!